Ito mga kapare ko ay ang OnePlus Ace 5 at ginamit ko to sa nakalipas sa 3 linggo at sa loob ng panahon na yon masasabi kong totoo na flagship killer to. Merong flagship build material na ginamit, naka IP65 rating, naka LTPO AMOLED display, merong massive battery capability, merong magandang camera capability at higit sa lahat merong flagship chipset na Snapdragon 8 Gen 3. At yung presyo wala pa sa flagship level dahil nasa 22,000 pesos lang. Kaya kung nag-aantay kayo ng experience-based review about sa phone na to, ito na yon. Kaya ngayon, tara, pag-usapan natin. At ito na nga, ang OnePlus Ace 5. At yung unang-una ko agad napansin dito nung in-unbox ko yung phone na to, actually, yung kanyang korte and also build quality. Naka-aluminum alloy na kasi tayo dito at isama mo pa yung kanyang glass back and also glass front na protected ng crystal shield glass na bagong protection technology ni Oppo. Isama mo pa na meron tong IP65 rating kaya kung mababasa man siya ng kape or mababasa ng tubig kapag gamit-gamit mo sa labas, wala tayong magiging problema dahil pag lang, okay na. Basta wag nyo lang itry gamitin to sa ilalim ng swimming pool wag nyo gagayahin yung iba. Pagdating naman sa design neto, super minimal lang. Bale, available nga pala to sa 3 color variants which is black, white, and green. At yung color na meron tayo dito is itong color white. At pagdating sa design nito, just as I said, pretty minimal lang. Kasi yung likod niya, cover lang ng solid na white color. Then, meron tayo ditong circle-shaped titanium brush design na mapapansin natin na nakaikot dito sa mismong likodan niya. At makikita natin dito yung logo ng OnePlus at saka Ace Performance na branding. And the rest, wala nang nakalagay dyan. Ang isa sa pinaka-nagustuhan ko lang dito yung feeling kapag hawak-hawak natin siya without a case. Kasi medyo magaspang yung likod niya. Pero kung medyo pasmado or mabasa yung kamay mo, mapapansin mo na para siyang nagdidrip or dumudulas. Pero pag ganun lang naman yung sitwasyon. Pero most of the time, maganda and also okay yung grip natin sa kanya. Kahit na completely flat yung likod neto. Meron na rin tong IR blaster sa top side. Kaya pwede natin gamitin as remote control tong phone na to para sa TV, aircon, or other appliances natin. Para hindi ka lagi tanong ng tanong na, nasan yung remote? Ito, pwede mo nang gamitin to sa kanya. Diba? Pagdating naman sa bottom side nito, makikita natin yung ating SIM card tray, isang microphone, isang charging port na naka USB Type-C 2.0 at saka yung ating mismong speaker. Samantalang sa left side naman natin, dito natin makikita kapare ko yung ating alert slider. Bale, yung functions nito mga kapare ko just the same lang din yung sa mga iPhones na ginagamit natin before. Pwede natin siyang i-adjust, it depends sa trip natin kung gusto nating i-silent mode, i-general mode, or kaya i-vibrate mode yung phone natin. At makikita natin yung indication niyan dito sa kanyang dynamic light thing na feature din itong OnePlus Ace 5. Usually, hindi ko to masyadong nagamit sa loob ng 3 weeks dahil most of the time nasa studio or kaya nasa public place lang ako at based sa needs ko, kinakailangan laging naka-turn on yung notification para makakita ko or ma-receive ko yung mga calls and also notifications na needed. And speaking of notification, wala naman ako na-experience na delay yung notification neto. Add sa notification, meron dahil nga China ROM. Pero more on notification pagdating sa text and also sa calls, pagdating sa messenger, wala ko na-encounter na nagkaroon tayo ng delay dito. And dahil nga na-discuss ko na China ROM to, marahil sa marahil, ang una nyo agad itatanong sa akin, okay ba yung mobile data connection neto? Actually, okay at maganda. Bakit? Dahil supported na po neto ang NSA or non-standalone deployment pagdating sa ating 5G. Which is, karamihan sa mga telco ngayon dito sa Philippines, yan pa rin yung ginagamit. And yes, kung gagamit tayo dito ng Smart, TNT, Globe, and also TM or kung ano namang network na available sa Philippines, pwede magkakaroon po tayo ng 5G connection. Pero syempre, i-make sure nyo lang din na supported din yung 5G or 5G ready na sa area ninyo. Kahit kasi 5G ready na yung phone natin, if walang 5G bandwidth sa inyo, hindi gagana to. Anyway, Globe and also dito network yung ginamit ko dito sa mga testing na pinapakita ko sa inyo. Anyway, sa loob ng 3 days sa paggamit ko sa phone na to, isa sa pinaka-bumilib ako dito yung kanyang battery capability. Despite kasi sa thickness na 8.02mm or 8mm lang, meron na po itong 6,415 mAh battery capacity. At naging possible yan dahil sa silicon carbon technology. At marahil malamang sa alamang, alam na ninyo yung kakayahan ng mga silicon carbon technology. At kaya ako nagustuhan tong part na to dahil yung nagsagawa ako dito ng mga testing kagaya na lang sa PCMark battery test, umabot lang naman ng 23 hours plus kapare ko yung tinagal lang phone na to pagdating dito. Take note na
na naka max brightness and also 50% yung volume natin nung ginawa ko yung testing, kaya medyo makunat yan. And syempre, tinesting ko rin siya sa actual usage, which is yung common activity na ginawa ko more on Facebook, TikTok, and also playing Mobile Legends at saka Wild Rift lang. And most of the time, kapag naglalaro ako dito ng MLBB at saka ng Wild Rift, napapacharge ako dito ng isang beses sa isang araw. Pero kung more on social media lang at saka reply lang sa mga chat, aabot to sa loob ng isang araw kapare ko kung ganoon lang yung activity. Pero pagdating sa gaming, mamaya may i-discuss ako pagdating sa battery consumption niya, pero mamaya na sa gaming part. Ang maganda pa dito, kung sakaling malulobat mo to sa isang araw, 45 minutes or wala pang 45 minutes kapare ko, kaya mo nang i-full charge to from 1% to 100. Pag naka-activate yung kanyang rapid charging dito sa battery settings niya, at dahil din yan sa 80 watts fast charging capability ng device na to. Usually, hindi ka kukulangin kung usapang gaming kasi syempre kung maglalaro tayo at malulobat din agad, mga ilang minuto lang na pag-charge magagamit mo na. And yes kapare ko, wala pong bypass charging ang OnePlus Ace 5, kaya aasa tayo sa fast charging capability ng device na to. At dahil nasa usapang gaming na tayo, pag-usapan na natin yung gaming capability ng device na to. Again, yung ginamit na chipset dito is the last year flagship Snapdragon 8 Gen 3. Partnered na to ng LPDDR5X RAM and also UFS 4.0 storage version. And actually, mas gusto ko tong chipset na to kaysa sa 8 Elite. Dalawa yung reason, mas affordable at saka mas optimized unlike sa 8 Elite. Alam naman natin na may hype pa rin ngayon sa 8 Elite, kaya halos lahat ng mga phone na merong 8 Elite chipset talagang pricey. Talagang merong bigat kung bibili ka. Nasa 30,000 plus above yan. Partida, China ROM pa yun. Pero para sa mga 8 Gen 3 chipset, as you can see, nakikita din natin siya sa laylayan which is 20k to 27k pesos. At pagdating sa performance, halos dikit lang sila. Oo, pagdating sa number, lamang talaga yung 8 Elite kasi malakas talaga yung chipset na yan. Kaso nga lang, wala pang game na nade-develop na super high-end na kinakailangan yung overall performance ng 8 Elite. Sa madaling salita, overkill masyado yung Snapdragon 8 Elite sa mga games or application na ginagamit natin ngayon. Pero syempre, if ikaw yung tao na gusto na future-proof na yung phone mo, okay din bumili ng Snapdragon 8 Elite. Pero para sa akin, merong perfect timing dyan, and for sure, after a year or after 2 years, magmumura tong mga to. But anyway, pagdating sa performance ng 8 Gen 3, actually, overkill pa rin siya kung ako yung tatanungin. Usually, nakakuha tayo dito ng 2 million to 2.1 million and 2 benchmark score. Flagship na flagship level yan. Pagdating naman sa gaming performance nito, hindi rin tayo binigo. Dahil una, nakakuha tayo dito ng decent performance pagdating sa Genshin Impact in highest graphical preset settings and 60 FPS. Nakakuha tayo dito ng average 58 to 60 FPS all the way mga kapare ko sa paglalaro ng Genshin Impact and max out settings. At ang maganda dito meron siyang game interpolation feature settings na supported dito sa ating Genshin Impact. Actually, madalas ko itong nakita sa mga 8 Elite chip na na-try ko before. At pagdating dito, kapag inactivate natin siya, as you can see, pumapalo ng 120 FPS yung FPS natin sa Genshin Impact. At sobrang smooth at solid ng gameplay natin yan nung ginamit ko yan. Yun nga lang, syempre, meron pa rin tong kapalit. At yung kapalit nito yung kanyang mismong battery at saka mabilis sa pag-init ng device. Literally kasi na inactivate namin to for just 10 minutes and then after ng 10 minutes na yun, nakakuha kami ng 45 degree Celsius. And then nung turn off namin yun at naglaro kami in actual common 60 FPS frame rate, bumaba sa 43 to 42 degree Celsius yung temperature. So kung maglalaro pa kami ng mas matagal doon, malamang sa alamang papalo pa to ng 48 to 50 degree Celsius. Pero ang kagandahan dyan, fixable naman to if gagamit tayo kapare ko ng phone cooler or kaya mag-aantay tayo sa update ni OnePlus about dito. So para sa akin, mas good sa gumamit tayo ng phone cooler if gusto nating i-maximize yung 120 FPS pagdating sa Genshin Impact. Naglaro din ako dito ng mga MOBA game which is Mobile Legends, Wild Rift at saka HOK, and minax out settings sa atin lahat to mga kapare ko at nakakuha tayo dito ng decent 120 FPS average para sa ating HOK and Wild Rift. Pagdating sa MLBB, medyo weird kasi naka ultra settings tayo dito pero 60 FPS ang yung nakuha natin. Check natin sa Extreme Gaming Test kung ganun pa rin ba yung mangyayari, pero as of now, as of recording this video, ito yung nakuha natin ng FPS sa kanya after nating i-activate sa ultra. Pero at the end of the day, maganda at okay yung performance natin at hindi tayo mangangamba pagdating dito sa mga MOBA game. And syempre, tinesting ko rin to sa ating CODM. Max out settings lang ulit. Medium graphics and then extreme frame rate settings. At dito, nakakuha tayo ng decent 120 FPS pagdating sa MP mode. Walang kalaglag, walang ka-frame drop mga kapare ko. Stable 120. Pagdating naman sa VR mode, pumalo ng 90 FPS lang which is yung pretty common pagdating dito. At chinek ko rin dito if meron tayong game interpolation feature settings. Usually wala dahil hindi pa supported
activated sa CODM at kahit dun sa Red Magic, hindi ko rin nakita yun dun. But anyway, pagdating dito mga kapare ko, okay yung nakakuha natin gameplay, wala tayong magiging problema. Actually, overkill pa rin itong chipset na to pagdating dito. At kung nabitin kayo nga pala sa gaming test natin, antay-antay kayo dahil meron na po kaming ginawang extreme gaming test. Ipapublish ko rin yon after netong mismong video na to. Kaya kung interesado kayo doon, abang-abang agad kayo mga kapare ko. Anyway, pagdating naman sa thermal natin, actually normal lang, maliban lang dun sa Genshin Impact nung inactivate natin yung interpolation settings. Dahil nakakuha tayo dito ng 40 to 43 degrees Celsius pagdating sa normal usage, which is normal usage lang without game interpolation settings, kaya pumalo lang siya ng ganito. Pero kapag meron or activated, pumapalo po ng 45 degrees Celsius after 10 minutes. And then dito naman sa mga MOBA game, nag-average lang ng 38 to 41 degrees Celsius at maganda yan mga kaparagoy. Pagdating naman dito sa CODM, pumalo lang siya ng 40 to 41 degrees Celsius. By the way, yung room temperature natin nung nag-gaming test tayo is naglalaro ng 29 to 30 degrees Celsius lang. Ngayon naman, move na tayo sa part niyan at next naman natin pag-usapan yung kanyang display. Flagship yung ginamit na display dito dahil meron tong 6.78 inch LTPO AMOLED display na merong 120Hz HDR10 Plus and Dolby Vision support. Pagdating sa kanyang brightness ay meron tayo ditong global brightness na 1600 nits and then meron naman tayong peak brightness na 4500 nits pero for HDR lang. But kung usapang outdoor use lang mga kapare ko, ako na nagsabi sa inyo, based sa 3 weeks sa paggamit ko sa kanya, hindi ako nahihirapan na gamitin to. Lalo na nung nag-date kami sa Manila at medyo mainit or trek yung araw, hindi ako nahihirapang mag-navigate sa phone na to dahil maliwanag siya kapare ko. Usually, kitang-kita naman. Pagdating naman sa display quality nito, ano pa bang masasabi natin sa isang AMOLED display? Isa mo pa na pwede mo tong i-switch sa 1.5K resolution display using settings, which is nagustuhan ko yun. To be honest. Actually, mag-focus lang tayo sa pagiging LTPO neto. Ang benefit kasi ng mga LTPO display, kaya nila mag-switch ng refresh rate kapag hindi na natin ginagamit yung screen. In addition pa dyan, hindi lang standard na LTPO yung ginamit na panel dito dahil ginamitan na to ng 80 LTPO version which is mas responsive or mas mabilis siyang mag-switch ng refresh rate dahil unlike sa mga standard LTPO screen out there before, inaabot ng 2 to 3 seconds bago sila makapag-switch ng refresh rate from 120 to 1. Ngayon mga kapare, basta hindi mo lang galawin or hindi ka na mag-apply ng touches or ng kahit anong movement doon sa screen mo, automatic na bumababa agad siya ng 1Hz, which is magre-result sa atin ng mas efficient at mas magandang power consumption pagdating sa display. At least, pagdating sa refresh rate part. Pagdating naman sa movie watching or anime watching, wala tayong magiging problema sa Netflix dahil naka-widevine L1 na tayo dito, kaya for sure makakapanood tayo dito ng mga HD movies or HD anime. Kaya wala tayong problema pagdating sa part na to. Pagdating naman sa software part, currently yung gamit nating OS dito is a Color OS 15. Ito yung pinaka-latest nila at the moment kung hindi ako nagkakamali and under to ng Android 15. Kaya lahat ng mga features na meron sa Android 15 magagamit na natin sa phone na to. At kung meron mang sayang sa phone na to, same lang din sa mga China ROM na na-review natin before, yan yung kanilang built-in AI. So yung tawag nila sa AI feature nila dito is the Breno AI. And then dito si Breno AI just the same ng mga built-in AI features sa mga phone na nakikita natin ngayon. Yun nga lang, hindi natin siya magagamit if isa tayong Pinoy dahil naka-Chinese language siya. So, kagaya ng sinabi ko doon sa mga previous reviews natin sa mga China ROM phones, tinry ko na maghanap ng mga workarounds na pwedeng gawin para mabago yung kanyang language, wala pa ako nakita. At kagaya lang ulit na sinabi ko doon sa mga review natin before, if meron kayong alam, i-comment nyo sa ibaba para sa susunod ng mga reviews natin, magawa natin ng paraan itong problema na to. But yeah, sayang pa naman kasi built-in AI yan So, hindi natin magagamit. Anyway, pagdating naman sa navigation, controls at kung ano-ano pa, smooth at maganda naman yung kanyang UI. Usually, ang ganda ng animation, napaka-fluid. Naalala ko dito yung nating phone 2A na gamit-gamit ko. Dahil yan sa mabusising pagpili nila ng animation na ginagamit sa pag-navigate dito, kaya feels smoother. Tandaan nyo rin na isa tong China ROM, kaya makikita pa rin natin dito yung mga China bloatware application at makakita pa rin tayo dito ng mga ads or pop-up ads sa notification natin. Napakadali lang naman yan i-remove or i-eliminate, just uninstall those application or kaya i-turn off niyo yung notification niyo doon sa mga application na nagbibigay ng ads. Actually, kapag in-uninstall niyo na yung mga apps, matik mawawala na rin naman yung mga notification, kaya wala din tayong problema sa part na yon. Gawin niyo na lang yung method na yon, diba? Anyway, next naman natin pag-usapan at isa sa nagustuhan ko sa phone na to yung kanyang camera
capability na naka Sony IMX906 camera sensor, and then meron din tayo ditong ultra-wide camera na naka OmniVision OB08D10, at saka meron din tayo ditong macro lens. At pagdating sa outputs, masasabi ko na decent at maganda yung makukuha nating quality dito, at least para sa isang mid-range level or pa-flagship level na phone. Okay yung kanyang contrast, okay yung saturation, and also okay din yung HDR capability. Sharp, and also napipreserve niya rin yung color ng subject natin, at meron din siyang auto exposure na madalas natin nakikita sa mga smartphone. At pagdating dito, to be honest, nagustuhan ko yung overall camera capability niya, lalo na pagdating sa kanyang processing sa color kasi natural looking. Pero syempre, hindi perfect yung kanyang camera. May mga part pa rin talaga na sumasablay yung kanyang pag-expose ng subject, and sometimes nawawala din yung detail kapag medyo low light na or medyo madilim yung part or lugar kung saan ka magte-take ng photo, which is natural. At para sa akin, at least based sa criteria ko sa isang camera, mas gusto ko yung camera capability nito unlike sa Icon Neo 10 and Icon Neo 10 Pro. Yung reason lang naman kasi mas gusto ko yung napoproduce niyang output dahil way more on natural looking yung colors niya dito. Hindi kagaya dun sa Icon Neo 10 and Icon Neo 10 Pro na medyo process, medyo mas enhance kasi yung pagiging saturated ng photo, kaya sometimes hindi siya natural tingnan. Ako kasi yung tao na mas trip ko na natural looking or malapit sa nakikita ng mata ko yung makukuha kong output sa smartphone ko. At least para sa akin yun. Yung iba kasi mas gusto yung ganun na medyo saturated yung photo para hindi na i-edit at ready to post or my day na lang. Which is nagigets ko naman. Pagdating naman sa video quality nito, ay kaya na nito mag-shoot ng 4K at 30 and 60 FPS with EIS na mga kaparagoy. At pagdating sa output na nakuha natin, actually okay naman. Okay yung kanyang quality dahil nga 4K, sharp naman. But pagdating sa kanyang stabilization, medyo kailangan pa rin talaga natin gumamit dito ng gimbal if gagamitin natin siya sa mas seryosong usapan or scenario. Like for example, mag-shoot kayo ng film doon sa school ninyo, pwede yan. Basta gamit na lang kayo ng mobile gimbal. Pag handheld kasi medyo mahirap kung ako yung tatanungin. But in overall, okay naman siya kung ako yung tatanungin pagdating sa quality. Stabilization na lang talaga yung magiging problema kahit na meron tong EIS. Pagdating naman sa kanyang selfie camera, meron tayo ditong 16 megapixel camera sensor, at yung nakikita nyo video ngayon is shoot dito sa Ace 5, at ito ay shoot sa 1080p at 30 FPS resolution. Ito rin yung pinakasagad or pinaka-max na resolution pagdating sa kanyang video na kaya niyang isupport. So medyo hindi na ganun ka-acceptable kung okay tatanungin, but okay pa rin naman yung kanyang quality. At pagdating dito, same feedback lang din, sharp, and also natural looking yung colors ng mga iti-take natin na selfies dito. Masasabi kong nasa mid-range to higher mid-range level kapare ko yung camera capability ng mismong phone na to. And syempre, bago magtapos yung full review natin, pag-usapan natin yung presyo. Kagaya ng sinabi ko sa intro, yung presyo nito is naglalaro ng 22 to 23,000 pesos para sa base variant na 256GB. And actually, nabili ko to kay AHHH Xiaomi Manila. Ilalagay ko po yung link nila dyan sa description. Sabihin nyo lang kung bibili kayo sa kanila, pwede nyo po silang i-PM sa FB page nila. Pero kung malayo naman kayo sa Manila, pwede kayo mag-order online mga kapare ko. Ilalagay ko dyan yung Lazada link ng shop na madalas natin pinagbibilhan ng mga China ROMs. Huwag kayo mag-alala, legit shop po yan, basta i-click nyo lang po yung link dyan sa description down below. So, pagdating dito, in overall, sa lahat ng specification na nasabi ko sa inyo, and also overall experience and performance ng phone na to na binigay sa akin sa loob ng 3 linggo, ito yung reason kung bakit ko nasabi na totoo na flagship level killer po ito. But syempre, give it to it na hindi ganun ka-okay yung kanyang camera capability, pero at the end of the day, yung pag-uusapan natin, if bibili tayo ng isang smartphone, yung presyo. Kung yung presyo nito is 22,000 pesos at medyo nasa mediocre tier yung kanyang camera pagdating sa mga flagship level phone out there, masasabi kong ito yung pipiliin ko kasi in overall specs naman niya, dumidikit talaga siya sa mga flagship level phone na meron ngayon. Actually, ang labanan na lang naman sa flagship level segment is AI feature at saka camera, and yun lang naman yung bagay na hindi na nailed ng phone na to pagdating sa mga flagship level phone. Pero kung ako yung tatanungin ninyo kung papapiliin nyo ako ng mga phones na nasa 30 to 40,000 pesos kahit naka Snapdragon 8 Elite pa yan, mas pipiliin ko to dahil sa kanyang solidness and also value. Ngayon, yung tanong ko sa inyo, if meron kayong 25 to 27,000 pesos budget, bibili ba kayo ng OnePlus Ace 5? Comment nyo naman sa ibaba at pag-usapan natin. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. This is your boy, pare ko Stevie and Tips. Kita-kita ulit sa susunod na video. Yun lang.